Nakakalungkot po na balita ito. Ito po yung kay Tatay Digong o sa mga kasabwat daw di umano ni Tatay Digong. Nakasalukuyang kasalukuyang nawawala. ICC. Okay. Pinangalanan na po ng ICC si Senator Bato at si Senator Go bilang mga perpetrators nito pong war on drugs. Ayon po dito sa Philippine News Agency, kapapasok-pasok lang po na balita nito, no? Ilang minuto pa lang po. The International Criminal Court Office of the Prosecutor has named 8 incumbent and past officials including Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Bongo and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre as alleged co-perpetrators in the killings that took place during the campaign against illegal drugs in the Philippines. Okay. Yan po, ICC Deputy Prosecutor Mame Mandianin-Yang, dated February 13. Doon, February 13, ngayon po lumabas sa atin. Okay. So si De La Rosa po, yung PNP chief nung panahon na yan. Si Bongo naman po, alam naman natin na presidential assistant si Bongo. Tapos ito po yung mga sumusunod. At si Vitaliano Aguirre po, siya po ang DOJ secretary kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Justice Secretary. Correct. Okay, ito pa po, bukod po sa kanilang tatlo, si Vicente Danao, Davao City Police Chief, PNP Counterintelligence Chief, PNP Criminal, PCIG. Yan. Camillo Cascolan, Finance Chief of Davao Regional Police Office. Oscar Albayalde, NCRPO at naging PNP Chief. Dante Guiaran, NBI. Isidro La Peña, PIDEA. Ayan po. So sila po yung co-perpetrators na tinatawag o yung pong sa madaling salita, mga kasabwat daw po sila. Yan. Ano po yung mga ikinaso o mga kasalanan daw po ng mga to? Ito po, narito po yan sa Philippine Star. Basahin po natin. Wala sa PNA ito po. Count 1, murders in or around Davao City during mayoral period by the DDS. Count 2, murders of high-value targets during the presidential period. Count 3, murders and attempted murders in barangay clearance operations during the presidential period. So nakita po ninyo, ito po lahat ay ibinibintang sa mga lehitimong mga tao ng gobyerno. Hindi po sila mga kriminal. Sila po ay nasa chain of command ng PNP. Ito po ay lehitimong operasyon. Yung war on drugs po ay lehitimo po. Legal po na order ng Pangulo ng Pilipinas na mag-conduct ng war on drugs. Sa totoo lang po, anong karapatan ng isang dayuhang korte na magpasya na illegal? Yung legal na kautusan ng gobyerno ng Pilipinas. May problema tayong malaki sa droga. Hindi lang po droga, yung mga, sa kanila kasi, ang problem ng droga, individual lang.
Hindi po societal. Dito po sa Pilipinas, basic difference po, yung mga drugista po sa kanila, in fact, tinotolerate po nila eh. May mga nabasa po ako noon, may parke dyan sa Amsterdam na sinusuplayan pa nila ng droga yung mga addiksyones para hindi maghiraman ng heringgilya dahil nagkakahawaan ng HIV. Na-imagine nyo po ba yung sitwasyon dyan sa kinaroroonan ng ICC? Very liberal po sila pagdating sa droga. Hindi po societal problem dahil mayaman po yung bansa nila. In fact, sinusuplayan na lang nila ng droga yung mamamayan nila. Okay. Dito sa Pilipinas, hindi po ganun. Hindi po libre ang droga rito. Pag ikaw naging addict, una, nasisira na yung utak mo dahil alam nyo na yung sinisingot, lalo na po yung shabu. Mas madali pong masira yung mga utak ng tao. Ikalawa, dahil hindi naman po libre yan, yung may mga kamag-anak o may kakilala o may kapitbahay na addict, mauunawaan po itong sinasabi ko. Ultimo, lahat ng pwedeng ibebenta ng mga yan. Tama ako, mali. Malamang tama ako. Halos lahat. Meron pa ako nabalitaan, bubong ng bahay. Nabenta dahil, imagine mo, gigising ka. Ang liwanag ngayon. Maliwanag, pagtingin mo, wala nang bubong. Naibenta na. Okay. Alam niyo po, sa kanila po, hindi po societal problem yan. Pag wala nang maibenta, mga gamit sa bahay, ano na po gagawin yan? Kinakailangan nilang supplyan yung sarili nila ng droga. Yan na po yan. Mangho-hold up. Magiging parte na sila ng mga sindikato. Mga walang pakundangan po yan kasi kinakailangan po nila ng pera pambili ng droga. Kaya nagiging societal problem. Kung papansinin po ninyo, nung nag-war on drugs si Tatay Digong, pati po yung mga krimen bumaba. Siyempre, pag nakatira ka na rin, maraming instances na nakikita po natin yung mga balita nung panahon ni Pinoy, Lola, pinagsamantalahan na pagkamalang si Aramina, 84 anyos, tinira sa ilalim ng tulay. Ang tingin ng adik, Aramina. Di po ba? Societal problem po, kinakailangan lutasin. Sabi nga ni Tatay Digong, mas mahal dapat ng gobyerno yung human lives, hindi po yung human rights ng mga pusher, drug lord, etc. So between yung buhay ng mga hindi addict at mga buhay ng mga pusher at mga drug lords, pinili ni Tatay Digong itong mga mamamayang Pilipino. Totoo bang may mga order si Tatay Digong? Opo, pero within the bounds of law. Inuulit-ulit yan ni Tatay Digong. Piskal po si Tatay Digong. Hindi lang po siya simpleng attorney. Alam po niya yung batas. At tayo, wala naman silang masabi na kill lang. Unahan ninyo. Masama po ba yun na utos? Uunahan nila. Kasi, kaysa sila maunahan. Dahil ang totoo pong mga, anong tawag dyan? Napakadelikado po yung totoong mga operasyon ng mga PIDEA, ng mga
kapulisan po natin, kung totoo pong manghuhuli ka ng mga involved sa droga. Takang-taka nga ako ngayon eh. Bilyong-bilyong halaga. Walang resistance ngayon eh. Di ba? Bilyong-bilyong halaga. Yung panahon ni Tatay Digong, nakikipagpatayan sa mga wala pang 1 kilo eh. Yun po yung normal eh, di ba? Ngayon, hindi normal yung biglang yung mga sindikato ngayon, hindi tayo normal ha. Ano tayo? Isusuko lang natin. Pag may mga engkwentro po, napakadelikado. Alangan naman maunahan. Wala pong illegal eh. Wala pong illegal sa order ni Tatay Digong. Hindi nga nila makot kung ano yung illegal eh. Di ba? Ang kinukot nila yung sa mga dyaryo, mga media. Bayarang media yan eh. Sino po? Maliban na lang siyempre, dahil napabalita na to noon, di ba? Na hinahunting nila pag may kunwari perpetrators, kunwari kasabwat, pero pag naroon na, pag inalok yung mga yan, doon tayo talo para magtestigo laban kay Tatay Digong. Titistigo sila, mawawalan sila, parang state witness. Hindi natin alam kung anong tawag doon. Hindi na po isang state yan eh. Pero ang dami pong mali dito sa sitwasyon na to. Meron po bang pagmamalabis? Meron. Nakita na natin sa kay Kian, di ba? Si Kian nga yung binabandera nyo. Alam nyo po ba na si Kian, natamo niya na yung katarungan? At ang dahilan po ng pagkakatamo ni Kian ng katarungan, napahuli na po yung mga nakakulong pa hanggang ngayon, yung mga pulis, na may kagagawa ng kamatayan ni Kian. Yung madadaldal po, wala po silang kinalaman sa paglutas. Dahil nauungkat nyo lagi si Kian, nung ayon po sa research natin, si Tatay Digong mismo. Si Tatay Digong mismo yung nagbigay ng katarungan kay Kian. May pagmamalabis po ba? Meron nga. Kaya nga dapat magsampa kayo ng kaso sa korte. Dahil yung tatay, si Kian, na pinakasikat dyan sa mga sinasabi niyong biktima, nagsampa po ng kaso at mismong si Tatay Digong nga nagsabi na talagang bigyan ng katarungan. Ayan. Napakulong po yung mga perpetrators niyan. Correct naman yan. Tama naman kayo. Diversion po yan lahat. Pero hindi po pwede nating hindi pag-usapan yan eh. Tama po yan. Lahat po to diversion. Pwede pong diversion. Kaya lang totoo po itong mga gagawin po nilang krimen sa mga Pilipino to. Sa tingin nyo ba, pag sinabi nyo diversion to, hindi nila huhulihin si Bato? Hindi nila huhulihin si Bongo? Hindi nila huhulihin yung iba pang tao? Huhulihin po nila yan. Yan yung sinasabi po natin na hindi po makatarungan to. Kung inaalaw po yan ng presidente ngayon, ano na lang po ang Pilipinas? Pwede pa ba tayong tawagin na isang bansa pa? Parang sinabi na natin, hindi kayang litisin yan eh. Lahat yan involved. Lahat ng mga pinangalanan nyo. Ano pa pong katwiran nyo riyan? Bakit hindi nyo sila kasuhan dito? Pwede yung kay Tatay Digong kasi presidente siya eh, di ba? Lahat ng sinasabi nyo na hindi yan makakasuhan sa Pilipinas dahil super yung ano niya, yung power niya dahil presidente. Pero yung hindi etong 8, lahat yan kasing kapangyarihan. Putya, talo pa natin yung mga nanakop na bansa eh. Ang ICC, kaya kay create, pangunahin ang trabaho ninyo yung mga war crimes. Ano po ibig sabihin ng war crimes? Yung mga krimen na isinagawa sa digmaan ng mga bansa. Po siya, narinig nyo lang, war on drugs eh. Tinuring nyo na war crimes. Alam nyo, masakit po to bilang isang Pilipino, bilang isang lahi.
na lilitisin na magmula ngayon, lilitisin na lahat ng mga krimen natin ng ibang bansa. Kasi inaalaw natin. Proud na proud pa yung mga Remulla na dadakipin. Nakakaawa po ang Pilipinas. Nung araw, sinakop tayo. Totoong sinakop tayo. Literal, narito sila. Pero nagre-resist tayo eh. Mga superpowers po nakasakop sa Pilipinas. Pero lumalaban tayo. Pinakamakapangyarihan na imperyo nung panahon ng Kastila. Nasakop nila halos buong mundo. Pero lumaban yung mga Pilipino para makalaya tayo sa mga Espanyol. Sumunod na nanakop sa atin, Amerika. Superpower. Pero lumaban yung mga Pilipino. Tapos Hapon. Lumaban ng mga Pilipino kahit iniwan tayo na nila MacArthur. Nagtayo tayo ng mga guerrilla laban sa mga Hapon. Ngayon po, dinadala natin yung mga Pilipino para makulong sa ibang bansa. Mali. Okay lang sana kung kriminal yung mga Pilipinong to. Legit po sila ng mga tao ng gobyerno. Mga PNP chief. Sumusunod po sila sa order ng Pangulo ng Pilipinas. Ikaw po ba pwede kang hindi sumunod? Pulis ka? AFP chief ka? Hindi ka ba pwedeng sumunod Hindi ka ba susunod dapat sa presidente ng Pilipinas? Sinabi ng presidente ng Pilipinas na magwa-war on drugs tayo. At yun po ay legal na utos. Bawal po bang sumunod sa legal na utos? Sinabi po ba na lahat ng adik patayin? Alam niyo po bang kung ilang milyon ang sumuko sa Tokhang? Ikumpara nyo po yung bilang yung sumuko po ng Tokhang, yung nakatok sila ng mga barangay. At sumuko po sila. Umamin na sila ay nagdodroga. At sila po ay tinitipon doon. Ang dami pong picture na nasa mga barangay hall sila, nasa mga covered court, inaaralan po sila ng masamang dulot ng droga. Milyon po yun, yung umaming durugista sila. May listahan po yan. Kilala po ng mga barangay kung sino po ang durugista sa kanila. Kaya napaka-effective po. Akala nyo ba tsambahan yung war on drugs? Nakausap ko po kapitan, no? Ang hirap daw kasi sila frontliner eh. Pero totoo daw yun, nakilala ng mga kapitan. Lahat ng mga durugista sa kanila, lahat. Kaya nga, effective eh. Hanggang barangay po, ang level. O meron po talagang mga traidor sa kapwa Pilipino kahit nung panahon ng pananakop. Pero, ibang klase tayo eh. Ngayon, dati dinadayo tayo para sakupin. Ngayon, tayo na dumadayo para ipasakop natin yung mga mamamayan natin. Ipalitis natin sa mga taong hindi nakaka-appreciate ng war on drugs. Tanungin mo yung mga yan. Ganito lang po, simple lang po. Tanungin mo sila. Masama ba ang pagkain ng aso? Lahat po yan sasabihin masama. Asan ang cultural differences doon? Samantalang dito sa atin. Kaya nga sunod lang tayo ng sunod sa mga utak nila eh.
Matagal na pong kumakain ng aso yung mga Pilipino. Biglang sasabihin lang nilang masama. Yun na susundin natin lahat. Yan po yan. Pananako po nila cultural. Ipinipilit nila yung mga ideya nila na yan yung tama. Lahat ng mga ginagawa natin dati, mali na lahat. Lalo na to, war on drugs. Hindi po nila problema. Hindi po societal problem ang droga sa European countries. Mayaman po silang bansa eh. In fact, sinusuportahan pa nila yung mga ng droga yung mga drugista nila. Kaya unfair eh. Sila yung wala sa culture nila, tapos sila yung magpapasya. Same culture na pwede yung may lawit, may ethics, idideklara niya lang na babae siya. Katanggap-tanggap sa kanila yun. Pupunta sa CR ng babae, nagdeklara siya na siya ay babae. Pwede na siyang umihi, pwede na siyang mamboso, pwede na siyang manghalay. Proud na proud pa kayo ha, na yung mga dating pinuno ng bansa. Mga general yung mga yan, no? Sumusunod sa legal na utos. Pati yung legal na utos natin, ng korte natin, hindi lang po yan unfair. Yan po ay wala nang katarungan dito sa... Parang sinabi po, insulto po yan, Supreme Court. Hindi ba kayo na-insulto? Pinalalabas ng gobyerno na to na hindi nyo kayang litisin yung mga simpleng krimen dito. Perpekto po ba yung war on drugs? Hindi po. Meron bang mga kapalpakan yung war on drugs? Meron po. May pagmamalabis ba? Meron po. Eh, anong dapat nyong gawin? Katulad nung kay Kian. Magreklamo. Hindi. Kinukonbinsi nila na wag dito magreklamo sa Pilipinas eh. Direkta agad, dun kaagad sa ICC. Alam mo nyo ICC? You know ICC? Yung mga tao rito, alam nyo, hindi nyo siguro alam, no? Pero kayong ICC, ginagamit lang kayo dito. Ang tingin sa inyo, gamit. Yung hindi nila kaya rito, nalitisin dahil legal naman po talaga yung war on drugs. Sino po ba may sabi na illegal yung war on drugs? Kayo ICC, ginagamit nila kayo kasi hindi nila kaya yung mga Duterte dito sa Pilipinas. Kayo, dahil wala naman kayo attachment sa mga Duterte, nagagamit kayo ng mga kalaban ng Duterte dito. Allah.